Espiritu Santo, they could not able to understand the message, whether it is coming from the Lord or not, and they will not pay respect of the messengers as well as the message of God. And of course, if they do not pay respect sa messengers and the message of God, they don't also pay respect sa Ginoo nga nagpadangat ana nga mensahero o mga mensahe. So, this man is a traitor. Siya nagluib. Sila nagluib. Si Jeremiah daw nagluib, a traitor. Okay. And then let's proceed to the next one. When Jeremiah had finished his message, human gid gipadangat ni Jeremiah minsan gipadangat si Ginoo sa iya saying everything the Lord had told him to say. Gisulti ni Jeremiah ang tanan nga gisulti pud si Ginoo ngadto kaniya. The priests and prophets and all the people at the temple mocked him and said, "Kill him." Ang mga tao, ang mga propeta ug mga pari, nagkahiusa gid sila ato pa dito sa templo, sa ato pa dito sa simbahan. Nga suko matud pa og nag-ingon, patya siya. So accusation test and death threat, kamatayon. So naay mga alagad si Ginoo nga tinuod nga alagad si Ginoo naa kanila ang Espiritu Santo apan ang gipangwalihan wala na espiritu sa Dios. So there is a conflict. That is why ingon sa book of Isaiah nga bulahan ka o alakot katong mga tao nga diin ang puti gihimong itom, ang tabis gihimong aslum or kuan. So gibali nila gituis nila. So naagyoy mga tao nga mahilig mo tuis sa kamatuoran. Ang sakto gihimong sayop, ang puti gihimong itom. So matod pa diri human gid og sulti ni Jeremiah, human sa iyang wali. Sa tanang gisulti ni Lord walay sala-sala, walay sugar coating. Walay patamis para ang mga tao ganahan og ingkit. Wala na, pero siya po ginaingkit po, halos siya po ingkiton sa mga tao. So ingon ng mga tao o mga propeta, mga pari, kill him, patya siya. So ang iyang kontra, kauban dapot nga alagad si Ginoo og mga katawan. Mo to ingon ni Pablo nga kanang kining naasya sa kakuyaw sa kauban niya sa buhat. Sumuna nga kung dili ta aware ana nga usay ang pagsulay sa ato ana aras atong palibot. Muna ikaluod nato, ikalain nato, ikabugnaw nato. But remember that these words are just like fire para lutuon ta, iproseso ta. If you remember, sa Old Testament, ang halad, sunugon gid sa kalayo para maut-ut siya o mugawas ang iyang lana. Mugawas ang iyang baho, di ba? Kung sunugon na, mugawas ang baho. Mugawas ang lana. And Jesus, sa diyan imo na siyang sacrifice sa iyang time, the fulfillment of the sacrificial offering, sacrificial lamb offering, nga nagrepresentar sa life ni Jesus, is dili man kalayo, wala man siya kalayuhi o literal na kalayo. Ang pulong nga hait, ang pulong nga sakit daw kalayo na to nagsunog kang Jesus sa iyang panahon. So unsay pasabot ana? Na ay mga hait, sakit nga mga pulong nga ato madunggan nga gibato sa ato they are like fire to process us. That the anointing of God, the faith, the courage will still be found by the Lord in us. Makita ni Lord ang atong faith and courage nga naa pa, wala na ta na-discourage, wala na ta nawad ang paglaom, pagsali, pagtuo sa Ginoo. So ingana. So if we are not prepared to have these realities in life here on earth, whether alagad tas Ginoo, anak tas Ginoo, kita man tanan mo agi ani. So mouna nga makapaluya, makapabackslide sa tao kung dili siya kabalo, dili siya ka-aware ani. So we must know the different kinds of tests that we must undergo so that our aim is to pass, not to fail. Ang atong tumong makapasar ta, dili mabagsak ta. Hello, so our character must be aligned to the character of the Lord. Ang atong kinaiya, ma-align sa character sa Ginoo. Kaya kung pareha tag character sa Ginoo, mapailubon, madinawaton,
makapasa ra jud ta. Pero ang atong character is sa atong karaang pagkatao mo upag yun ang naga manifest. Remember, ang lahi ang character atong kinaiya sa karaan atong pagkatao. Isog ta, wala ta kinsa. Pero kung gipahari na ginato Espiritu Santo sa Ginoo ang Ginoo sa atong kinabuhi sa to, we are the temple of the Holy Spirit. We are the temple of the Lord. We are the temple of Jesus. If we truly being ruled and reigned by the Lord, and we have the submission of the rulership of the Lord in our lives, the fruit of the Spirit of the Lord will really manifest in us. Pero kita pa gani murag ni hari, wala ta nagsamitar sa lordship ni Lord. Mo day na nga ang atong kinaimo gawas nga mao. Sumona sa kilhim, patya siya. Kinsa ni ingon? Iyarang kauban nga mga alagad, propeta o mga pari. Kauban ra sa kauban na sa buluhaton sa Ginoo, pati pagkatawhan. So wala. Let's proceed to the next one. What right do you have to prophesy in the Lord's name that this temple will be destroyed like Shiloh? So, question pa gid ang iyang wali nga, unsa katungod nimo magpropesiya? Pinaagi sa ngalan sa Dios nga kining templo ha malaglag sama sa Shiloh. What do you mean? Ano pasabot nimo? Say that Jerusalem will be destroyed and left with no inhabitants? Ingon sila, unsa pasabot nimo? Malaglag ang Jerusalem ug wala nay mabilin? Kay mo man nagingon ni Lord kang Jeremiah. And all the people threatened him as he stood in front of the temple. So gibaran gid siya sa tanang katawan. Samtang siya nagbaro atubang sa templo nga nagwalis siya sa pulong sa Ginoo nga mao jud ipadangat sa Ginoo. So naay mga panahon nga ingana nga sitwasyon. So mo lagi nako akong giingon nga malipay bata nga kanang nahimutang kontrabida diya sa gingharian sa Ginoo. Dili baya ni showbiz nga diin gibayran ang imong karakter nga ingana ka. So, the kontrabida, kung magkontrabida ta, it means nahimutang kaaway sa bida. O ang mga bida mo ng anak sa Ginoo, ang kontrabida anak sa yawa. So, ingana ra gina siya. So, if we have that kind of spirit that we are against righteousness, we are against the servants of God who really tell us the truth, nga mao na ang mensahe. We are against also the Lord. Not only we are against the message, not only we are against the messenger, but first of all, we are against God who gave us that messenger and who gives us that message. So, ingana ra na siya. So, gibaharan si Jeremiah. Matong accusation test and death threat nga test. Okay, tanaw na itong hadlok ba siya, nisibog ba siya? Okay. So let's proceed to the next one. This message came to Jeremiah. Ug nanapinihat na dangat nga mensahe kang Jeremiah. Jeremiah means Yahweh establishes. Ang Dios nag-establisar. Because our names has meaning and because it has meaning, it has message. So, ang message ni abot na pud kang Jeremiah. Nagpusot-pusot ang message kang Jeremiah. Grabe nga downloading ni Lord sa message niya kang Jeremiah. Pero as Jeremiah relayed that message to the people. Samtang iyan nagipadayag ni Jeremiah mensahe sa katawhan. Ang mga katawhan, kakaunlod sa kasuko, kakaunlod sa pagpangalagad sa Ginoo because kakaigo sila. From the Lord, this message came to Jeremiah from the Lord early in the reign of Joachim. Sayo pa sa paghari ni Joachim. Joachim means Yahweh raises. Ang Diyos nag-raise up. Yahweh raises. So, dugot ni Lord nga mohari si Joachim. Kaya na mensahe nga, si Lord mo raise up siya. Na siya i-raise up para gyud nga mo barog isip nga kanang nasa side si Ginoo nga motabang. Si Joachim, anak siya ni Josiah. Kabalo mo si Josiah, sayo pa siya na imong hari. O grabe ang iyang leadership. Josiah means Yahweh heals. Ang Dios mo ayo. So kung tanaw na to nganong kana nga names ang gikuan because it has a message that Yahweh establishes, Yahweh raises up, and Yahweh heals. Ang Dios mo ayo. So
Sa ato pa, nganong ay ka na ay naguba na ay nagdaot na ay masakiton na ay daot. Nganong i-raise up na kay na ay hagsa. Nganong i-establish niya kay na ay napukan. Hello? So nga na, God will really do something to help. And then these people, matud pa, is gipang raise up ni Lord. And si Josiah, matud pa, King of Judah. Judah, let God be praised. So, this is what the Lord says. Mo gini ang gingon sa Ginoo. Stand in the courtyard in front of the temple of the Lord. So good na po ni Lord si Jeremiah. Sana, adto sa courtyard, barog ka dito sa, atubangan sa templo sa Ginoo. Na-instruction si Lord. Asa siya mutindog, asa siya paingon. And make an announcement to the people who have come there to worship from all over Judah. So mag-announce siya sa tanang katawan nga moadto dito para mag-worship gikan sa kanang yuta sa Judah. Give them my entire message, include every word. Ihatag jud ang kinatibuk ana kong mensahe, ang matag pulong nga akong gipadangat nimo, mao jud ipadangat nga to kanila. So nag-instruct na si Lord nga walay tapwigan. Walay iyang kanang tapigan nga kanang murag sakit dili na lang ipagawas. Walay salaon. Walay tipigan. Ang tanan jud isulti sakit man og dili. So na yung mga alagad si Ginoo nga ingana. Hallelujah. Because that's the call of the Lord and that's the passion of the Lord nga His words be delivered as exactly as He gives it to His servant. So, ingana, na ay passion to deliver the message of God. Na ay gugma sa pag-deliver sa message sa Ginoo, sakit man o dili. And only few have this kind of spirit nga makakuan kay mahadlok og tao. Remember, sa to fear God. Ayaw God look sa tao nga dili makapatay sa iyong kalang espiritu. Kabalog gid si Lord na ikaw mahadlok og tao. Na pastor mahadlok biag membro. Dili mahadlok biya Ginoo. Hello. So kung mahadlok tag biyaan og kining usa na mahadlok tag biyaan og membro, biyaan og tao dito mahadlok Ginoo, that's a very big questionable. Hello. There should be a spirit nga nakasulod nga dili na maayo ang atong principle. Let's proceed to the next slide. Perhaps, ingon si Lord, deliver ni kay perhaps basin they will listen and turn from their evil ways. Kasi ganyan na, mga katawan si Ginoo nga naanari. Daotan na ilang pamaagi, daotan na ilang kuna-kuna, daotan na ilang mga istorya. So, inyan na. We will not be surprised nga sometimes we are saying that we are children of God, but our kasing-kasing atong una ko na to sinulti atong tinanawan, murag lahi na. And munang moingon nga, hindi na akong simba kay mapandol man ko. Remember kung gingon sa inyo nga principle sa una. Ang balas, the sand, the gravel, ang balas, ang bato, ang kabilya, ang simento, unsa pa na isagol? I-mix siya to become a strong nga item. Hello? Walay kusog ang balas kung siya ra mag-inusara. Pero isagol sa bato, isagol sa tubig, isagol sa simento, na ay kabilya. Kung pormaho na siya para mapuslan, adunay kaymuan. So sa pasabot ana, dili pwede nga ikaw huyang nga dali ra ka murag wa kay pulos murag huyang ka murag kag balas di ka musagol sa batok, simento ug tubig. Kuan ninyo? It's foolishness. Walay puste nga walay balas. So if we wanted to be strong, to be useful, to become pillar, to become useful, we have to be joining. Di ka maglain-lain ko. Kaya nalain ko. Amen. Maglain-lain na ganita kaya nalain ta, it means it must be healed. It must be treated. Kinanglan kuan matreat siya.
manifestation that there is something wrong in us. So perhaps they will listen and turn from their evil ways. Kay basin sila maminaw. And then I will change my mind about the disaster I'm ready to pour out on them because of their sins. O kung maminaw sila siya, ako nang utruhon akong nahunahunaan nga katalagman nga ako nang giandam para ibubo kanila tungod sa ilang mga sala. Sa ato pa, dili kita magkumpiyansa, dili ta magsalig. Anak nakos Ginoo. Hello? Dili ta, nga naman. Whether we like it or not, dili kita magkumpiyansa nga ikaw na-feel gahapon o na-feel ganina. Nga naman. Ingan ni raman ang principle, bisag naligo ka. Dili ka garanti nga tibok adlaw presko ka na, limpyo ka na. So ingana aghapon ta, we should not be confident nga ingana na empowered na kamo nimo na. Because we have manghilampos ta, manghimasa ta, magtoothbrush ta kay gusto na to nga hinlo ta. Naapot ta hinlo atong kalag espiritu. Once na nakuna na to bagbati na to tinan-aw na to sinultian di nasakto, it means there is something wrong in us. There is an unclean spirit that have entered. And we must be cleansed by that through the power of the Spirit of the Lord. So, kung maay kita mo limpis atong kaugalingon, physical kaugalingon, na di ta ka ba limpis atong kalag espiritu, remember nga individual ta manglimpyo. Amen. That's part of the test. How we gonna cleanse ourselves. Kaya na naman tayo magpalimpyos o din ato kaya. Amen. Hello? Mintas kaya pa na to. Kita maglimpyo. We have to do an action. Hello? So sa'yo nahitabo, grabe yung nagkikahugaw ang mga huna-huna sa mga tao. Di na sila mo patuo. Sa to, kung walihin lang sila, kaya basta maminaw sila. Kaya kung maminaw sila, mutalikod na sa silang daotan ng mga pamaagi, daotan ng mga binuhatan. O utruhod na nako ang akong nahunahunaan nga katalagman nga akong ibugo kanila. Say to them, ing na sila, this is what the Lord says. Mo na ing na sila nga, mo kinang-ingon si Ginoo, if you will not listen to me, nga kung dili, conditional, kung dili ka mo maminaw nako and obey my word, sa ato pa, una maging maminaw. Kaya makapamalandong. After maminaw, kaya upat iko raman maminaw. Walay pulos nga iko raman maminaw. If you will not listen to me, kung di jud mo maminaw nako and obey my word. So listening is not enough. Obedience has a greater impact after we listen His words. So if you will not listen to me and obey my word I have given you, kung di sila maminaw sa akong pulong, matud pa, o dili mutuman sa akong pulong akong gihatag kanila. Let's proceed to the next verse. Okay, NLT. If you will not listen to my servants, kanina di ko dili mo maminaw sa akong pulong, dili mo mutuman sa akong pulong, if you will not listen to my servants, kanapod, na di pagin mo maminaw sa akong mga alagad, kaya wag mo ganahi. Kaya sa dili lang kita ganahan natas mga alagad sino o katupitong, gipik-pik-pik ta, gi-appreciate ta pirmi. Oh, remember, if you know the character of Elijah, Elijah? Lahi si Elijah. Dili kay siya upansin og masa. Dito siya nagluklo sa to. Kining ingon si Lord nga ayo kung naa kay katagbo, ayo bali-baliha. Paingon sa balay sa Shunammite woman, kay ang Shunammite woman ni adto sa balay ni Elijah kay namatay lagi ang anak. Ingon din si Lord, sige adto sa balay, pero ayaw pag-abi-abi sa kinsa imong katagbo. Sa ato pa, kung ayaw pag-abi-abi sa kinsa imong katagbo, sa ato kailag dili. Di ka mag-abi-abi. So maingon dito mo kagdaon sa naman, bati lang siya batasan karon. Oh, mini ka na. Nalain lagi itong batasan, ang sa kinakaon ato, ang sa hanginan ng hangin ato. So na mga panahon nga, ma-misinterpret ta because of the instructions of the Lord, of the covenant of the Lord. And kung ingana ta ka affected so much, nga ikalain na to, kita'y alkansi. That is why, sa pagpangalagad si Ginoo, kinanglan atong kasing-kasing huna-huna is strong. Strong to accept the realities of life.
Because if you are not strong, malagi pagluod na to, balbalo, alagad, sige, no, gisnaban, nadyogo kanina, ako, may nakatabang, nagdako. Ay, mga inga na istorya bitaw. And it will not give us appreciation from the Lord. Because that's part of the test. How we gonna handle the situation that God allows? It's not a mistake. It's not an accident. It's really intentional for us to identify ourselves if kana bang sitwasyon na makapa-discourage na to, makapalain na to. Hello, so nothing happens in this world without God's approval. Hello, whether painful or not. So if you will not listen to my servants, the prophets, that for I sent them again and again to warn you. So isa to, kung dili mo maminaw sa ako mga alagad, mga propeta na kung akong ipadala kaninyo, pabalik-balik para magpahimangno kaninyo. You would not listen to them. But you would not listen to them. Apan di jud mo maminaw kanila. Then I will destroy this temple as I have destroyed Shiloh. So, kung dili mo mamati, daghan maamong, pati ang templo akong laglagon. So, si Lord, nag-ingon sa mga katawan. So, who are we to be excused when we are not able to please the Lord? Kinsa man ta nga ma-excuse kung di na ta makapahimuot sa Ginoo. That is why, sa gingharian sa Ginoo kung sabto na to, ang tudlo ni Jesus, mag-isig tag palumbaanay, dili kay mag-isig tag pagarbuhay. Amen. Ang tudlo ni Lord, mag-isig tag obsanay. Lumba tag humble down. Pero ang tudlo sa yawa, lumba tag patig-ahay, patag-asay, kinsay tag-asog ihi, tag-asog garbo, tag-asog sungay. So kung atong iral ang tag-as na tog sungay, it means dili kita is Ginoo. Espiritu na sa kaaway ang naghari na to nga moment. Hello? So to, but you would not listen upon dili mo maminaw nila. Then I will destroy this temple as I destroyed the Shiloh. The place where the tabernacle was located. Sa dapit yun ng tabernacle sa Ginoo gi pabarog. And I will make Jerusalem an object of cursing in every nation on earth. Ug ako himuon nga ang Jerusalem, mahimo ng saman. Dapit kuno kadiin imingon na tinunglo ng dapita. So it's no longer the same as usual. The scenes of people can change. The locations, the situations, the feelings, and everything will be changed. Scenes can change from normal to abnormal, from light to darkness, from peaceful to trouble. So if we keep on sinning, the peace that we are aiming will not come to pass. Again, if we keep on sinning, the peace that we are aiming will not happen, will not come to pass. It's just a desire. It's just an aim. We have to do an action. And we have to avoid reaction. But encourage interaction and right action. For God to do the right action for us also. To be not in harm. Okay, let's proceed to the next verse. Next slide. So Jeremiah defend himself kay siya man ang gi-accuse, siya man ang gilabukan. Grabe naglabok sa iya mga propeta, mga pari ug mga katawan, halos siya gyud ang gibirabirahan. Then Jeremiah spoke to the officials and the people in his own defense. So sira ito ni depensa sa kugalingon kay wala lain mo depensa sa iya. He has the courage coming from the Lord. He did not pity himself. Wala siya napaluloy sa kaugalingon. Because he was empowered by the Spirit of the Lord. When we have the Spirit of the Lord, nothing to feel self-pity. Dili ta mo feel of self-pity, kaluoy basad nako. Gidaog-daog. No. But that is why we must know this, that God wants us to be empowered by His Spirit so that when great tests will come to us, we are not affected, but we are more challenged and more able to serve the Lord greatly. Hello? So, the Lord sent me ngun si
Jeremiah, the Lord sent me to prophesy against this temple and this city. Ang Diyos kinagpadala ka na ako, nagpropesy, batok ani nga templo, aning syudad. I said, the Lord gave me every word that I've spoken. Ang Ginoo naghatag ginako sa matag pulong nga akong gipang sulti. So iya yang gisulti nga dili to iya ha. It's coming from the Lord. Imagine na, it's not scripted. It just flowed into his mind. Wala ingon nga, gi-scripted. Because when the Holy Spirit reveals, it reveals clearly with clarity. But sometimes it's painful to the hearers if they are not humble enough to receive it. Let's proceed to the next one. Then Jeremiah spoke to the officials and the people in his own defense. The Lord sent me, so NLT Gadina, ASB, ako lang ikaw ng local version. Let's proceed to the next slide. But if you stop your sinning, mo din Jeremiah, apan kung magundang mo sa pagpakasala and begin to obey the Lord your God, He will change His mind about this disaster that He has announced against you. So, klaro yun. Kung magundang mo pagpakasala, o mutuman na muskinoo na inyong Diyos, mautro ang iyang huna-huna. Dili na ni ipadangan ang katalagman. Sa ato pa ko na ay katalagman, na ay hinungdan, na ay dautan. Na ay katalagman, tungod kay na ay mga dautan. Now, remember, usay ba anak mga ka? I-enjoy lang nato ang being blessed. Enjoy nato ang blessing nga gihatag ni Lord. And we forgot the blesser. Because we are deceived. Remember, nga paghatag ni Lord sa atong blessing, iyaratang gisulayan kung kabaluta mahandol. Ang isa nga paghandol, anak, kapiyalan bata. Maayo bata mo dumala, anak. Nabahinan ba si Lord og insakto? Nabahinan ba si Lord sa time para kaniya og sa iyang portion para kaniya? Og naapabaybahin sila sa atong kasing-kasing una-una. Naapabaybahin sila sa atong gipang sulti. Di kay more on blessing nata, we forgot the blesser. Kabalo bata mo patigayon, anak. Ingana siya. So ingana nga kung dili ta kabalo mo patigayon, anak. Wala gitay ma daw-daw. O di natapiyalan ni Lord o basta-basta. Hello? Di natapiyalan ni Lord o basta-basta kung dili ta kabalo mo handalan na nga. Maayon lang kita, mangayo, pag humana to pangayo, wala na ilabot si Lord. O tagaan na pa ni Lord, wala na ilabot si Lord. Sawa pa ta tagay panalangin. Nanghangyo ta ni Lord. Diba? Sa di tagaan na panalangin, wala na ilabot si Lord. Wala na siya ibahin. Dili po babahinan sa time. Katuan, nag-i-enjoy na. Sa upay, banalangin. Grabe mo simba, grabing simba. Pag nanay panalangin, di nagid makita simbahan. O pag-ibahin si Lord. And that's very, paan sa Ginoo? Very embarrassing before the Lord. Embarrassing kay sa Lord. Nga naman, usay si Lord, dili nagid siya Lord ang atong pamati sa iya, atong treatment sa iya. Siya daon na to, kita'y labaw. Ito may matuman. Wala, ang lordship ni Lord is cannot be qualified sa atong kinabal. Let's proceed to the next one. And then, in verse 14, Jeremiah 26:14. But as for me, I am in your hands. O, di siya nahalo sa nga. Ikabalon man siya nga patyon siya. Ha? And siya, but as for I am in your hands, ha? Naaman ko sa inyong kamot. Do with me as you think best. Siya, sige. Kung sa inyong plano na ko patyon, kung ninyo, di ba siya madlok eh? Di ba maghalo ka, empowered soul spirit. Imong lawas mo yung masakit, tuloy mo kalag espiritu. Gawas nun, nalipayon, yung magpanaw sa kalibutan. Di ba si Peter, si Paul, grabe ang pagwali. Ang ilang kamatayin, sakit. Pero, lawas na tayo nasakitan ang kalag espiritu, di mag-anto sa impyerno. Hello? Sa to, if you love your body more than your life, you will not have it. But if you love your spirit, kaya kung lamat ng spirit, ito na tugutan nga mahagsa, mapatay. But if you kill me, sa apan kung patyon ko ninyo, rest assured that you will be killing an innocent man. Apan kung patyon ko ninyo, ipatay ninyo ang inosente nga tao. The responsibility for such a deed will lie on you on this city. Kung inyo nang buhaton, patod pa, kamoy mga tubang, and on every person living in it, sa tanang mga tao din, kamoy paninglan sino.
For it is absolutely true that the Lord sent me to speak every word you have heard. Kay tinuod jud nga ang mga pulong nga gipadangat ako ninyo gikan jud sa Ginoo. Kay ngano man nakalitan man gud sila nga sakit kay mga pulong. Kay ang previous ni Jeremiah, mga hired servants. Hired servants because they are afraid to be fired. They are giving the sugar-coated messages. Amen. Mga hired nga alagad si Ginoo, hadlok man i-fired, hadlok man ikuan. So naghatag sila sugar-coated nga mga messages. Ang sugar-coated messages is makapalipay sa tao apan nakapasubo sa Ginoo. Amen. Again, the sugar-coated messages, ang tao ray malipay apan nasubo ang Lord. So ingana siya. Let's proceed to the next one. So threat test, because our topic, the different test that we encounter, servants man or mga anak mas kinukitan tanan sana bisan kani sa pamilya nay anak patyon ta ka ma patyon ta ka pa apoy anak po i-treat po sa papa patyon ta ka. So dili lang, we are not excused of these threats, death threats. So it's to kill him. Jeremiah 26:8. This man should die, kinitawhan ng mamatay. Not deserve to die. Matod pa sa pulong sinusay. Jeremiah 26:16. Ingon putong na kanila Espiritu Santo, dili pwede siya mamatay kaya wala siya sala. So bahin ang tao. So muna gina where do we listen? I-test na pud ta our decision. Asa ta mo dapit? Sa tao ba nga daghan nga na-deceive na? Or sa usa ka tao nga wala na-deceive pa ni barog sa insakto sa kamatuoran? So we must have the Spirit of the Lord to help us have the right decision in all circumstances. Let's proceed to the next one. Karon na po adversary test. Kaaway. Test. Ito nga sa kaaway. So, during our adversary test, so ato makita din magpanic pa ka or magpray. Dili matest ko magpanic ba ka, mataranta ba ka mo, udagan ba ka, or mo atubang ka. Kung ano nita mo kang Goliath o kang David. Dako jud kay si Goliath pati jud dako niya si David pating gamaya. Una pag intawi, na record si David ato nga napatay niyang lion and bear. Oh, so ingana. So wala na panic si David. Why? Mo gina isa ka timayhan, mo gina isa ka assurance, isa ka siguruan nga kung anaa ka natong Espiritu Santo, dili ta mataranta, dili ta matalaw, kun dili mangisog ta, kay mo una nga tong dili talawan kun dili isog. Amen. Isa na timailhan nga ang Espiritu sa Ginoo nato, dili ta talawan kun dili ato natay ka isog o atubang sa kaway. So adversary test, this will test if we are going to panic or we are going to pray. Magtaranta ba ta or magampo ta? Because prayer is one of the good weapons. Ang mga pag-ampo sa kamaayo nga hinagiban. So example, King Jehoshaphat. Di ba si King Jehoshaphat, gisulong siya. Ikalit sulong. Ang Jehoshaphat means Yahweh has judged. Ang Diyos naghukom. Past tense na siya. Ang Diyos naghukom na. Kamulong away, pero kabulo na si Lord na naghukom nga ang makadaog mo ni. Dili kay giluto na. Nakita na ni Lord sa unahan, kinsay makadaog. Nakita na ni Lord ang atong kasing-kasing unahuna. Nakita na ni Lord unsa atong buhaton sa unahan. If you remember, during the time ni Jesus sa imong disciples, ingon si Lord kang Peter, watch out. Satan wants to sift you. Ingon si Jesus, bantay Pedro. Kasi Satanas gusto ka niyang kitulon. Gusto ka niyang dirahan. Kita ni Lord sa unahan. So muna nga, kinanglan ligon ta kanunay. Unsaon man ba imong ligon? Di ba physically or maligon ta mo kaon ta regularly? Mo inom tag tubig regularly. Mo tulog ta regularly. Bisan pag sakto kag kaon, sakto kag inom tubig kung kulang ang tulog. Dili enough. So say pasabot ana. Spiritually, because our battle is more on spiritual, not on physical. Again, our battle is not on
It's not more on physical. It's more on spiritual. Kaya more on spiritual man, our spirit must be strengthened. Must be fed. Ang ato espirituhan nun, maligon, mapakaon. Ang pagkaon sa kanang espiritu, ang pulong sa Ginoo o ang presensya sa Ginoo. Ang presensya sa Ginoo, murag tubig, mutagbaw na to. Hello? Ang presensya sa Ginoo, murag tubig, mutagbaw na to. Ang pulong sa Ginoo mo, magpabusog na to, magpaligo na to. So if we lack these things daily, kaya wala tayo basa-basa sa Biblia. I remember na nung story sa ikuan sa Facebook. Kinbitar ang pastor sa ilang balay na ikaon. Di ba unan na di ang pastor isa kalibo? Did you know the story, di ba? Ginbait ang pastor. Gipakaon. Nagbutang dayon tung nagpakaon og isa kalibo. Kunya pag uli sa pastor, ang duha ang magtiayon, nagchismis na unsa man tong pastora. Kawatan manawala man atong 1,000 siya ramay atong bisita. So wala nang simba tong magtiayon nga very good kaayo. Palihon. Lailang motibo. Maayo kaayo para sa uban maayo kay gipakaon gud ang pastor. Pero lang motibo, isulayan la di lang pastor. Na ay good action but bad intention. And that's very dangerous. God knows. So, wala nang simba, pinanakabulan, walay simba. Ang mao nga, magtiayon, kay napandol sa pastor nga nangawat ko ng 1,000. Gichismis na din nga, ato itong pastora, nangawat sa, siya rin ang ginpitar sa balay pagkaon, naay 1,000, wala man laing tao, kamera man duha, siya rin makuha ato. Gichismis na ang pastor. Hantod ang kita sila sa pastor. Niingon dayon ang katong magtiayon nga. Pastor, kaingon ng pastor, ano, wala naman mo simba. Sister, brother, siya nga, wala naman nagsimba, pastor, oy, kinapandol, ganimo. Kaya katong ipakaon ka na mo sa balay, nami 1,000 gibutang dito sa namisa o sa patod na pinta. Nawala lagi, pastor, ingon siya nga, akong gibutan ako sa Bible. It means, wala sila basa-basa sa Biblia. Kung nagbasa sa Biblia, bakit antong 1,000? Naagtang sila, naunay ra sila to. He who digs up it will fall into it. Ang magkalot og bangag, siya ray mahagbong sa imong kalot. Gikuha sa pastor, gibutang sa Bible. Wala man sila basa-basa sa Bible. Di wa nakita to isa kalibo. Niagtang na ulawan sila. Hello? So inga na. Adversary test na ate kaaway usahay. So, alkansi. Dako nakigsala tong kupol kay nagchismis na. Grabe nakadautan ang pastor sa nachismisan. Amen. Daot na kay pastor sa nachismisan. Pero ang pastor, walay kiyaw. Kaya wala siya gihimong daotan. Ay mga panahon nga, daot na kaayo ang atong record sa uban. Because we misinterpreted. We are being accused. O atubangan sino, dako na kay, nagkalat og sala tong couple. Grabe na pagkalat. So, katong gisultian pod ng mga chismoso pod, nagkalat. Sunsay na hitabo, dako na kay ruin, pero atubangan si Ginoo. Ang pastor, walay sala. Ang Christian, ang couple, mo'y dakog sala. Adversary test. Sunsay na hitabo. Kaya sa to, Jehoshaphat means Yahweh is judge. Ang Diyos nagukom na. Kinsay dautan, kinsay sakto. Kinsay mapildi, kinsay mo daot. So, gisulong si King Jehoshaphat sa armies of the Moabites. Moab means seed. Ammonites mean, kalimot kay, suon na mga ni Moab o sa Ammon. Anak ni kaninggikan sa kaliwat ni Lot na siya. Some of the Minites. And then they are Edomites. Mga kaliwat sila ni sa Edom. Edom means descendants ni Esau. Esau means red. So, di ba si Esau, bad siya record or good siya record? Esau is bad siya og record. Ang birthright nga para sa iya, wala niya taga-agbili. O sa ato pa, ang imong pagka-Christian, birthright na, nahimutang anak sa Ginoo. Birthright na ang being Christian. Hello, birthright na. Kung di na ito naampingan, kay ibaylo lang sa pagkaon.
Ibaylo lang sa pagkaon, mura tag si Isaw. Ang weakness niya pagkaon. Hello, ang weakness sa pagkaon. Pagkaon sa ilawas pero dili ka nagkaon sa pulong sa Ginoo. Hello, so let's proceed. Nehemiah's adversary, si Sanballat and Tobiah. Sanballat means seen the moon god, so has given life. So si Sanballat is ang espiritu nga nagpaluyo sa ingay ngato siya naghimong kontrabida sa kinabuhi ni Nehemiah is ang Diyos sa bulan. Hello, the moon god. Diba sa Deuteronomy chapter 4 verse 15 matsiro to nga. Ayaw ka magsimba sa mga kanang butang nga naa sa kalangitan. Diba na nagsimba og sun god? Atubang gid sila sa adlaw inig subang. Atubang po sila sa adlaw inig salop na. And worshiping sun. Oh. Ingon si Lord, ayaw ka magsimba sa mga butang nga binuhat ra. Kay kabalog gid si Lord nga ang yawa tintalo niyang tao musimba sa mga binuhat aron makasala si Ginoo. Kaya kung makasala ang tao sa Ginoo is ma-curse siya. Dili siya pandalanginan o ma-destroy ang iyang kinabuhi. Kabalo si Lord, ana. And wala gina, it's the decision of man matters most. Ang decision sa tao mo idako kaayog importante. Hallelujah. So Sanballat means seen. The moon god has given life. Ang Dios sa bulan has given life. So ato sa tanawon ang kuan paligsa ko sa akong Bible sa Deuteronomy chapter 4 mugawas sa dili na mga katuto kung Bible. Mugawas sa tadi ha kay aron mas tud-an natong bersikulo nga nagdumili nato nga magsimpas mga sa mga butang nga naa sa kalangitan. Deuteronomy chapter 4 Okay, chapter 4 verse 19. Deuteronomy chapter 4 verse 19. Okay, 15 na lang to 19 para masabtan na to. 15 to 19. Okay. But be very careful. You did not see the Lord's form on the day He spoke to you from the heart of fire at Mount Sinai. Nagpasidaan na si Lord sa makataon sa Israel. Pagbantay mo kay wala mo makita sa porma sa Ginoo. Sa adlaw nga siya nakig-istorya gikan gayud sa tunga-tunga sa kalayo dito sa mount sa bukid sa Sinai. Walay porma ang Dios. Tingog na dadunggan to avoid worshiping idols. Worshiping images. Walay porma, voice lang ni Lord. Tingog na ni gawas. Be careful. You did not see the Lord's form on the day He spoke to you from the heart of the fire at Mount Sinai. Walay itsura ni Lord ipagawas niya. Tingog ra. So that to avoid worshiping idols, worshiping images. Verse 16. So do not corrupt yourselves by making an idol in any form, whether of a man or a woman. Busa ayaw limbungi inyo kaugalingon nga maghimo ka mong Diyos sa lain-lain porma. Porma man sa tao, porma man sa lalaki, porma man sa babae, porma man sa hayop nga naa sa yuta, or porma man sa langgam nga naa sa kahanginan. In verse 18. A small animal that scurries along the ground, or pagsimba sa mga gagmay nga hayop nga nagkamang sa yuta, or fish in the deepest sea, or pagsimba sa mga isda nga naa sa kadagatan. And when you look up into the sky, o kumuhangad ka mo sa panganod, and see the sun, o makita niyo yung sun and moon and stars, all the forces of heaven, don't be seduced into worshiping them. Nag-warning na gid si Lord. Ayaw yun mo patintal mo simba mo nila. Kabalog gid si Lord ngang yawa. Mutintal gid sa tao nga mo na simbahon imbis ang Ginoo. Kabalog gid siya. Sa to, kabalo siya sa unahan nga mo unay mahitabo na apoy malingla ana because they lack the knowledge about the word of God. Ngagi dumili di ay na ni Lord. So ayaw pagpasidus, ayaw pagpatintal nga mosimba mo nila. Ginganlan gid nilog individual specific unsay dili pwedeng simbahon. The Lord your God gave them all to the peoples of the earth.
Kay kanang mga butanga gingan na ganyan, gihatag na sa Ginoo sa makatawon sa kalibutan para makatabang. Dili mo isimbahon. Amen. Gihatag na ni Lord para makatabang sa tao dili simbahon. Kay binuhat na nasama nato. Ang magbubuhat ang simbahon dili ang binuhat. Okay. So mo na ang gingon ni Lord. Okay. So wala ni abot ta diha kay ngano mo utong gapan kay part na sa test kung kinsa ba tong simbahon, ang binuhat ba o ang magbubuhat. So let's go back to my slide. Yato lang silip to nga bersikulo nga mao nang gipadumili ni Lord. So sin means Sanballat means sin. The moon god has given life. Was very angry when he learned that we were rebuilding the wall. He flew into a rage and mocked the Jews. So pagkabalo ni Sanballat nga ang wall of Jericho at Jerusalem na rebuild na para protection. Perting laguta ang Dios nga naa sa kawanganangan gigamit si Sanballat nga iyang kontrabida nga iyang representation. So si Sanballat representation sa espiritu nga naa nagpaluyo anang gigamit ang bulan. Hello. Pati dyan yung sukua nga na-rebuild ang wall. So kasi pasabotan na. Kung naay mo rebuild sa wall, sa protection, naay mag-pray because praying is protecting sa imong giampo. Sumusuko gid ang yawa kung naay mag-pray for the protection of the welfare of the people. O na nga, naay bangi, naay battle. So, if we are born to be soldiers, then face it. Kung natawag ka, ang gitawag kang mahimong sundalo, atubanga o buhata. Because, unsay tawag ni Lord sa atua, dito ta accountable, gibuhat pa nato ang atong assignment. So, di ba sa eskwelahan natay assignment? Homework, in other term, homework, trabahoon sa balay. Or trabahoon asa nato tabon basta ato lang i-submit. So nagyapon tay homework, unsa may homework nato? Sa balay si Ginoo say homework nato nay trabaho. Labi na sa balay si Ginoo labi nig Domingo daghan trabaho. Hello. So, Sanballat suko jud kay isa na siya pagkabalo nga nag-rebuild na ang makatawon sino sa wall. He flew into a rage and mocked the Jews. Imagine na, sa ato pa, kining kasuko o pag-mock sana pag bugal-bugal. Di ba ang pagbugal-bugal, dili mo resulta kalinaw, mas resulta kagubot. So kung mabugal-bugalon ta, mahilig kay tagsungog-sungog, bugal-bugalon ta, yan as Ginoo dili. Yes, Ginoo dili. Dili. Never you can hear the spirit-filled person nga bugal-bugalon. Never. Because more on delivering the message from the Lord. Hello? Naday ko na dumduman nagbugal-bugal. Si Elijah. Katabi itong nag-showdown sa 450 prophets. Ingon si Elijah. Okay, tawag mo ito mga propeta ni Jezebel o ni Ahab. Kaya sila naman muhalad. Wala mang yun. Ingon si Elijah. Basin og natulog pa inyong Diyos. Di ba nabugal-bugal siya? Nabugal-bugal siya. Pero dili, dibugal-bugal niya ang kaaway. Nagbugal-bugal siya sa kaaway. That verse is against his enemies. Hello? So it's really a situational. Hello? Pero bugal-bugalon, kita sa tanan ko, alabi na ko, ang dili na gina maayo. So let's proceed to the next slide. So, saying in front of his friends and the Samaritan army officers, what does this bunch of poor, feeble Jews think they're doing? Ang bugal-bugal ni Sanballat ay siya nga, atubangan pagit sa mga higala o sa mga Samaritan army officers. Siya nga, kaluoy po ng ilang kuan, ang ilang mga materials. Siya, pero man taon ning huya nga.
Do they think they can build the wall in a single day by just offering a few sacrifices? Di maliit nga, di nila mahuman. Kaya dako ni, whole ba Jerusalem? Whole ba sa, bugal-bugal lang, di maliit, nga dili enough ang ilang funding, dili sila kalahutay, dili enough ilang funding. So, naay mga ingana nga mga challenges. Nya kung ikaw makadungog, mahadlok ka, ma-discourage ka, dili na makapadayon sa imong trabaho, ka-affected na ka, ang Diyos mag-uol. Because that's just a test. Makitang tanan, maka-taste, ginanang ang klase nga test, nga statements. Do they actually think they can make something of stones from a rubbish heap and charred ones at that sa naguna-una ba sila nga makahimo sila mga bato matud pa o maabot nas ibabaw matud pa pinaagian ng ilang gipang sugdan. So gimaliit gid sila. Sa spirito sa kaaway, si Sanballat ang gigamit. Let's proceed. Tobaya, Yahweh is good. Si Tobaya, isa na po ni kaaway ni Jeremiah. Ang ngalan ni Tobaya, nindot og meaning, Yahweh is good. Ang Diyos maayo. Maayo ang meanings sa ngalan ni Tobaya. Pero si Tobaya, isa po siya kakontrabida. So, kasi pasabot, na mga panahon na atong ngalan, sadag meaning, pero atong kinaiyaway na ito. Hello, it's sadag meaning atong ngalan pero itong kinaiya maot. Realidad dili. Realidad. We should not be after the sounds of our name nga nice. Sada ang meaning sa ngalan ni Tobaya pero dautan ang gikinaiya. Who was standing beside him remarked, nag-ingon, that stone wall would collapse if even a fox walked along the top of it. Ingon, grabe si Tobaya. Bisikan di musun pud kang Sanballat sa nga, kanang ilang bato nga ilang gifile na, oy, kuan ra milo ra tungtungan nagmilo, mahugno jud na. Grabe no? Grabe ka intimidating, grabe gid ka discouraging. So test ra da ito. Ko aron nga muundang sila mangluod sila. Ma-discourage sila. So nay gamiton gyud nga mo test kung so para desidito ba ka mo padayong ana or ay na lang koy artist na anak ko nasugdan na ako na ambag. So careful ta. Kay kung dili ta careful, kita ron siya alkansi ug walay kalampusan, walay completion sa atong nasugdan. Work must be completed, not just be started. Again, work must be completed, not just be started. Ang trabaho kinahanglan tapuson, dili lang sugdan. So ito sagmelo ray mo kuan na mo lakaw anang inyong pader kanang inyong gibuhat mahugno na. Ay mga panahon grabe nga istorya sa to sakit kaysa tong dugan. Sakit kaysa tong buot. Nya makaluya sa tong lawas, makapadiscourage sa pagtuo. No kung magpaapekto ta, depektado ta. O walay completion sa work. It's just a test from the Lord if how we gonna handle it. Tingnan siya nga. Ingunin ka na. Kato mong siya ulain to ba makapandulan o ba. Dili sa kapandulan. Dili sa ba ang nakadungog sa tingog sa ba mo oy alkansi. Amen. Hello. Himong kontrabida. Let's proceed to the next one. Nehemiah's prayer. Ang taon si Nehemiah. Nagpakitabang pinagis pagampo. Kay discouraging tanan, and na-uncertainties. Kung ma-discourage ang tanang tao, si Nehemiah ray courageous. Kung sa may mahitabo. Again, kung ma-discourage ang tanang tao, si Nehemiah ray courageous. Napabay completion sa work, matapos ko patrabaho dili. So then, I prayed. Nagampo si Nehemiah sumadumdumi. Hear us, our God. Ingon si Jeremiah sa prayer, Lord, paminawa in taon ni nga akong Diyos. For we are being mocked kay kami
BI gibugal-bugalan. May their scoffing fall back on their own heads. Ingon si Jeremiah sa prayer na, Lord, bubalik ra nila ang ilang ipamulong. And may they themselves become captives in a foreign land. O sila, Lord, mabihag sila sa yuta sa mga dumuluong. So, nag-pray of negative si Jeremiah sa iyang mga kontra. Wala na yung nabibigay na kay Jeremiah. Wala po siya ibados ilo nga, ayaw po sobra o pagpanumulo. Gitong no niya, nag-talk negative si Nehemiah. Okay, so, tanaw na to ang sunod. Their sins, for they have provoked you to anger here in front of the builders. Kay ilang ipalagot ka sa ilang asa, ipalagot kanila atubangan sa mga nag-build or mga builders. At last, the wall was completed to have its height around the entire city. So, atong panahon na kuno, tunga-tunga pa ilang na human. Naapay tunga nga humanunon. Pero, grabe nga challenges. So, nga na yung mga panahon nga, nagsugod na ta sa buluhaton. Na natay gisugdan. Pero naapoy gisugdan o gamit para nga mutes sa matang usa. Hello, ang walk out alkansi. Ang padayon bulahan. Hello. So matod pa diri, at last the wall was completed. Og hanto din taon nga ang pader na human tunga na sa entire city. Sa ato pa, for the people had worked with enthusiasm. Okay, nakadumdugan sa to. Ang wall sa ang wall sa Jerusalem ilang di-build para panalitdan. Sa ato karon mo ng flood control. Hello, para safety ang matag usa kung naay baha. Ang wall pod safety kung naay kontra mo atake. Kay ang wall na ang tag-as man siya nga wall nga dili basta masakaan og mga kontra pa ang gate ana is gabi ka ligon grabe pud ka taas. So mo na siya. As si Nehemiah is a wall builder. Matod pa. And in terms of spiritual aspect, the intercessors are the wall builders for the protection of the people, for the protection of the evil people and evil spirits. Hello? So, inga na siya ka nindot ang realidad na if we are doing something silently but greatly, in the sight of the Lord, we become great. Hello? Intercession must not be stopped. Must not cease. Because if intercession must cease, the disease must continue and nothing and no one can be healed. I remember sa prayer meeting sa Wednesday. First batch to pray, first item ng the race is about the healing. Kung natin, first dimension ato. First dimension, pag-raise sa prayer request of first dimension sa pagsugod na sa prayer. And then, mo to pagsugod na sa prayer, ipakita nilo sa akong vision, na puti nga sanina, nagakayab-kayab, kay pakaslan na ito. Pakaslan siya, kay para magto na sa kingdom sa kaaway. Paagilag balatian. Ibanat din ako ang the marriage covenant, the marriage feast, arranged by the kingdom of darkness will not succeed. Stop ang marriage covenant, marriage feast. Nag-andam na. Kaya kita, tsada kaayo ang tsada kay sanina. Naglupad-lupad pa. Kaya kapakas, murag iyang gawon pa, kaya kapakas lang na inko aga na sa pantarajud ka. Iba na tong prayer, kada grabe nga prayer. Ang tunawala siya. Kung salamat si Ginoo. Nagmanang puso. Hello. So, ingana siya nga we are building the walls for the protection of the people. Nehemiah's burden is to build the wall. Intercessors are building the wall for the protection of people. Hello? So, if we pity people, kung naluit na sa mga tao, we want to help them. We have to be joining the work. Ito, balas mo join ta sa bato, simento, water, and kabilya so that we can have a strong foundation. Hello? So, nga na, how can we have
an achievement, a piece of work. If we are not joining, we are separating. Hello? Ang result na kita nag-mature sa Ginoo, we are working. Not just once in a year, but every day we are working. Di ba? Every day we are working. Natatrabahoon. Whatever church activities, whatever, if we are joining, it means we are mature already because only the mature are joining. The immature will not. Hello? Ingan na siya. If we are empowered by the Spirit of the Lord, we are able to do work. Not just to see work, but to work the work. Amen. Dili lang pwede ta mo trabaho, but mulihok ta sa trabahoon. Amen. And that's part of the test. If we are working or not seeing the work. Kanawang trabaho na nato ang trabaho. Let's proceed to the next one. But when Sanballat and Tobiah and the Arabs and Ammonites and Asdodites, okay, Asdod is strongholds. Iba mo itong kita mas masalidas mga katulad na power, Asdod, grabe na sila mga giants, grabe na sa makita ng salida. Heard that the work was going ahead and that the gaps in the wall of Jericho were being repaired. They were furious. So daghan na dayon kaayo ang kontra ni Nehemiah. Dili lang si Sanballat o si Tobiah, pat mga Arabs, mga Ammonites, Asdodites, nakadungog sila nga ang trabaho matud pa sa wall na repair na gyud pwede nilang sukuha. So whether we like it or not, naagi mga kontrabida, but we should not be affected by their statements, by their mockings, because we should be doing the commands of the Lord. Amen. Magtrabaho kita sa trabahoon sa kabuhat sa Ginoo. We have to do our assignments. Buhaton nato atong assignments. Atong una ipangutana mo to sayang people ba ko na ingnan niya nga. Unsa kay imong gift, unsa kay imong talent. Kay kung unsay gift, unsay talent, unsay atong responsibility, muna ibuhata kay mo na atong accountability. Kung unsay gihatag nilo sa atong trabaho, unsay burden, muna gihatag na trabaho. Kung dito ta mga tubang sa Ginoo, how do we do our work? Have we started it? Have we completed it? Or have we neglected it? Gisultad na ba na ito? Ato lang di-neglect? Ato lang itanaw? Ato lang di-ignore? Tapos sa kapoy, balik na sa tugtugan, itulog, sa alas 11 na kumakatulog, ako sa alas 12. And then, Domingo 3:30, magpaalarm ako kay 4 o'clock ang dawn prayer. And because it's my commitment. So, bangot yun siya, bangon siya. Because it's a commitment. And then, ma-overcome naman yung pagkuhan because when we fight, we can win. Amen. When we fight, we can win. And that's another test. If you are going to overcome your flesh, yourself, nga katulgon kapag ikapoy ka pa. That's part of the test how we're gonna overcome the situation that we are facing. It's a matter of battling or fighting against the enemy, which is sometimes ourselves or atong enemy. Hello, test. So dito ta, ang atong human karon the accusation test and the death threat test. Unsa man to pag-handle? Dili na to bali-balihon. Atong paminawon, pero atong ipalabay o atong iduso sa Ginoo sa mga pag-ampo. Hello? Kaya naman, dito ta sa Lord mo sumbong. Amen. Sa Lord ta mo sumbong sa kaso nga gipadangat. Kay diya sa trono sa Ginoo, opisina sa Ginoo, dunggon ta. Kung mag-ampo ta, iya tang dunggon. O kung dunggon ta niya, dako ng kadaugan. Hallelujah. And let us pray for His word. Oh, glory to God. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Blessed be your glorious name, your powerful name, your powerful word reminding us, oh Lord God, to not get affected
of the mockings, O Lord God, of the despised, O Lord God, hallelujah, despising words from other, hallelujah, of the instruments of the enemy, O Lord God, hallelujah, hallelujah, when we are doing the work, O Lord God, that you have placed in our hearts and in our minds, O Lord God. Lord, help us to be like Nehemiah, nga nagpadayon o rebuild sa wall for the protection of the people, O Lord God. Hallelujah. Nagpadayon, O Diyos, nga nagadastig, naga-encourage sa mga katawhan to keep on rebuilding the wall, not hearing the mockings of the people, but hearing the voice of the Lord to continue doing until it is completed, so that there is victory and the enemy will fear, because the people of God are one in mind to completely do the work that God has given them for the honor and glory of the Lord. Oh, thank you so much, oh God. Continue to bless us with your strength and courage, faith, O Lord God, and love, O Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Love to work. Love to work, O Lord God. Hallelujah. Sa imong buluhaton. O love sa among isip katao para kami magsinabtanay. O para kami na ay, hallelujah, achievement, O Lord. Blessed be your holy name, your glorious name, your powerful name. In the mighty name of Jesus we pray, and everyone will say, Amen. Hallelujah.